Ilang araw matapos kong mayuwi ang anak ko mula sa ospital, pinalitan ng asawa ko ang kandado ng bahay namin at umalis papuntang Palawan kasama ang nanay niya. At bago ko pa man maintindihan kung bakit alam ko na ang isang bagay na hindi man lang nila naisip bago nila ginawa iyon. Akala nila kinukulong nila ako sa labas ng bahay. Wala silang kaide-ideya kung saan nila kinukulong ang masarili nila. Basang-basa ng ulan ang suot kong jacket. Bago ko patinigilan ang pagpindot sa security code ng pinto. Tulo na tulo si tala sa dibdib ko nakabalot. Sa kumot ng ospital 5 araw, palang siyang isinisilang napakaliit na bawat pahinga niya. Sa liko ay parang isang kayamanan na ipinakatiwala sa akin para bantayan ng 2 kamay. Pulang ilaw, malingkod. Sinubukan ko ulit, mas mabagal, umaasang baka sakaling maawa ang makina kung susubukan ko ng maayos. Pulang ilaw ulit. Nag-vibrate ang telepono sa bulsa ko. Isang litrato mula sa asawa kong si Anton ang unang pumasok. Suno na ang balat sa araw. May hawa na malamig na inumin. Nasa likuran niya ang nagtataasang limestone cliffs, El Nido, parang eksena sa isang travel brochure. Sumingit sa litrato ang nanay niyang si Mama Carmen, nakasabit ang sunglasses sa ulo, tumatawa sa isang bagay na wala sa kamera. Ang caption niya, oras para sa pamilya. Sa wakas, sa ilalim nun may pangalawang mensaheng dumating at hindi iyon galing kay Anton. Galing iyon kay Mama Carmen. 6 na salita. Maghintay ka sa labas parang katulong. 2 beses kong binasa ang masalitang iyon habang nakasandal ang pisngingang anak ko sa ilalim ng baba ko. At may isang bagay sa dibdib ko na biglang tumahimik tulad ng pagtahimik ng tubig bago ito tuluyang maging yelo. Pinirmahan ko ang discharge paper sa ospital habang nanginginig pa ang isang kamay ko dahil nawawalan na ang epekto ng epidural. Naglakad ako papunta sa kotse ng nakakuba. Dahil bumabata pa ang mga tahi ko kapag umupo ako ng tuwid. Si Anton mismo ang nag-drive sa akin pauwi mula sa ospital 3 araw bago iyon siya ang nakbuhat ng chair seat paakyat sa hagdan at ngumiti pa sa nurse-bago. Kami umalis parang isang lalaking alam na alam kung gaano siya kasuverte. Pero hinintay niya pa rin akong umalis para sa unang check-up ni tala sa pedya bago niya gawin ang plano niya. Tinawagan ko ang nakababata kong kapatid na Syria. Dahil kung tatayo pa, ako rin nang mas matagal natatakot akong baka maupo na lang ako sa basang balkonahe at sumuko na. Sinagot niya ang tawag bago pa matapos ang pangalawang ring. Nasaan ka, tanong niya, hindi bilang isang tanong kundi parang isang utos. Nasa labas ng bahay, sabi ko. Pinalitan niya ang kandado. Kasama ko ang bata. Kasama ko si Tala. Narinig ko ang kalampa ng masusi niya sa kabilang linya. Narinig ko ang pakbagza ng pinto at ang mabilis na paghila niya sa pintong kotse niya. Huwag kang alis diyan, sabi niya. Nasa kotse na ako. Dumating siya makalipas ang 18 minuto, suot pa rin ang pajama na malamang. Ay, suot niya pa? Simula kagabi pinatungan lang ng rain jacket at ang buhok? Ay, nakasukbit sa isang sombrero na hindi bumagay sa suot niya. Isang tingin lang niya sa kipat ng pinto, isang tingin kay Tala at nakita ko ang pagbabago sa mukha niya na pamilyar sa akin mula pa nung bata kami. Yung hitsura niya bago siya humarang sa pagitan ko at nang sinumang ng awawe sa akin. Akin na siya malumanay na, sabi ni Ria, nakabukas na ang mabraso at napansin kong nanginginig din ang makamay niya, hindi dahil sa lamig. Inabot ko ang anak ko at pinanod ang kapatid ko na balutin siya sa loop ng sarili niyang jacket na parabang walang karapatan ang gabi na saktan ang bata. Hindi kami masyadong nag-usap sa bayahe papunta sa Tondo ni Ria. Wala pa masyadong dapat sabihin.
Hindi hanggat hindi ko palubos na naiintindihan kung ano ba talaga ang nangyari sa akin at ang paktayo, sa labas ang bahay sa gitna ngang ulan ay hindi tamang lugar para isipin iyon. Naalala ko ang pagtingin ko sa bintana habang dumadaan kami sa mga bahay ang mainit na ilaw mula sa loop nga ordinaryong pamilya na gumagawa ng nga ordinaryong bagay sa gabi at naisip ko na isang oras bago, iyon akala ko kabilang ako sa isang bahay na tulad ng nga iyon. Nakakilala kami ni Anton 4 na taon na ang nakalipas sa isang charity gala na pinilit akong puntahan ng papa ko noong panahong naniniwala pa akong ang networking event ay pinagtitiyagaan lang sa halip na pinakikinabangan. Nasa commercial lending si Anton at may paraan siya ang pakikinig na ipaparamdam sa iyo na ikaw lang ang pinakakawili-wiling tao sa isang mataong kwarto na ngayon ay naiintindihan ko ng isang kasanayan at hindi isang tunay na ugali. Nagtanong siya tungkol sa research ko nung master's degree ko na para bang binasa niya talaga ang buong papel. Tandang-tanda niya ang maliliit na detalye tungkol sa buhay ko noong pangalawang beses kaming nag-usap ang pangalan ng kapatid ko ang katotohanang ayaw na ayaw ko sa wansoy at ang pagkawala ng nanay ko noong 22 taong gulang ako. Kinilig ako sa lahat ng iyon nun. Pero alam ko na ang totoo ngayon. Gusto ngang papa ko si Anton. Yung saktong gusto lang habang kinikilala mo pa ang isang tao. Pero hindi niya kailanman lubos na nakuha ang loop ni Papa tulad ng pagkuha niya sa loop ng mga taong nagtatanong dahil gusto nilang malaman ang totoo at hindi dahil may kailangan sila. Naalala ko ang isang hapunan siguro isang taon bago ang kasal namin nang hilahin ako ni Papa sa kusina at sinabing may mga lalaking mamahalin ka at may mga lalaking mamahalin kung ano ang pwede mong ibigay sa kanila. At inaabot na maraming taon bago mo malaman kung aling sa dalawa ang pinakasalan mo. Tinawanan ko lang iyon, sinabi ko sa kanya na hindi ganon si Anton at naniwala ako nang sabihin ko iyon. Nang mamatay, si Papa 2 taon matapos akong ikasal ang pagkawala niya ay nagpabago sa lahat ng pag-intindi ko sa sarili kong buhay. Nagiwan siya ng 2 ari-arian na nakapangalan lang sa akin kabilang ang bahay sa New Manila kung saan kami nakatira ni Anton, na may isang mahigpit na kondisyon sa deed of donation na ipinilit ng abogado ni Papa. Walang paglilipat ng pangalan, walang pagbabago sa titulo at hindi kailanman pwedeng isama ang pangalan ng asawa anuman ang mangyari, kailangan palaging solong pirma ko lang. Nung panahong iyon naisip kong parang nakakainsulto kay Anton ang kondisyong iyon at naalala kong nahihiya pa akong ipakita sa kanya ang mga dokumento na parabang pinabintangan siya ni Papa sa isang bagay na hindi pa naman niya ginagawa. Hindi ko pa naintindihan noon na ilang dekada nang nakikita ni Papa ang mga kasosyo sa negosyo at mga lumang kaibigan na nawawalan ng lahat dahil sa mga hiwalayan na nagsisimula sa kung paano palaging nagsisimula ang mga ganitong bagay. Tahimik maintindihin isang maliit na pagbibigay hanggang sa maubos ka. Hindi niya ako pinoprotektahan mula kay Anton mismo. Pinoprotektahan niya ako sa anumang uri ng kasal na sa huli ay nakakalimot kung kaninong pangalan ba talaga ang nasa papel. Hindi ko kailanman ipinaliwanag ng detalyado kay Anton ang kondisyong iyon. Sinabi ko lang nasa akin ang bahay tulad ng kung paanong naging akin iyon palagi at tumango siya at sinabing naiintindihan niya. At sa loop ng maraming taon naniwala akong tanggap niya iyon. Ilang beses itong binanggit ni Mama Carmen tuwing Sunday family dinner namin. Palaging nakabalat kayo bilang isang pangaral ng pamilya kaysa sa kung ano talaga ito. Ang bahay ay dapat para sa pamilya, hindi lang sa isang pangalan na nasa papel hija.
Sasabihin niya, iyon habang nagsasalin ng alak na parabang walang malisya ang sinasabi niya. Pinalampas ko iyon tulad ng pagpapalampas ko sa karamihan ng mga pasaring niya dahil nakakapagod itama ang mga taong kailangan ang buhay mo para maramdaman nilang importante sila. At sinabi ko sa sarili ko na ang pananahimik ko ay nagpapakita ng kabutihan ko. Naintindihan ko na ngayon na hindi pala ako naging mabuti. Naging madali lang akong basahin at ang mga taong madaling basahin ay madaling paklanuhan. May isang pag-usap halos isang taon bago ipinanganak si Tala na hindi ko na naisip sa loob ng maraming buwan hanggang sa maksimula ang lahat ng ito. At naalala ko lang iyon dahil tinanong ako ni Ria ng malumanay. Kung binanggit ba kailanman ni Anton ang tungkol sa bahay. O minsan, habang nahahapunan kami sa anibersaryo namin. Tinanong niya iyon ng sobrang kaswal kaya halos makalimutan ko na nangyari iyon. Tinanong niya kung mas magiging madali ba para sa buwis para sa mga plano sa hinaharap kung pareho naming pangalan ang nasa titulo sa halip na akin lang. Naalala kong sinabi ko sa kanya na pag-isipan ko para lang matapos ang usapan at hindi ko na iyon binanggit ulit. Dahil hindi na rin niya iyon binanggit ulit. Nung panahong iyon inakala kong ang pananahimik niya ay paggalang sa desisyon ko. Ngayong binabalikan ko tingin ko iyon ay pagiging pasensyoso yung uri ngang pasensya na mayroon ka kapag nagdesisyon ka nang humanap ng ibang paraan. Ang mahuling buwan na pagbubuntis ko ay ordinaryo tulad na kamihan sa mahuling buwan na pagbubuntis puno na mapapase ospital na ineos ulit. Nga kulay ngang pintura na nakadikit. Sa pader ng kwarto ng bata at isang asawa na mukhang balisa na inisip ko na lang na dahil sa kaba sa pagiging tatay. Nagsimulang sumagot si Anton nga, natawag sa garahe nang nakasara ang pinto umuwi ng mas gabi kaysa sa dati na. May mga palusot na makatwiran pro palaging parang pinag-aralan. Yung malinyang parang pinraktis muna sa loob ng kotse bago sabihin ng malakas. Hindi ko iyon masyadong pinansin. Pagod ako at manas at nakatutok kung pumasa ba sa safety standards, ang kutson ng creep kaya pinalampas ko rin iyon. Inisip kong ginagawa iyon ng mga bagong tatay kapag kinakabahan sila sa halip na alamin kung ano talaga iyon. Ang check-up sa pediya noong Martes na iyon ay normal lang titingnan, ang timbang susuriin ang pandinig walang dapat umabot ng higit sa 1 oras. Nag-alo. Si Anton na magpaiwan sa bahay? Para hindi ko na kailangang balutin si Tala ng 2 beses sa isang araw? Na noong panahong iyon ay naisip kong napakamaalalahanin napakatamis pa nga. Nalaman ko na lang nang mas huli nang tingnan ko ang lock ng security app ng bahay kung ano talaga ang binili ng alok niyang iyon. Pinalitan niya, angkot ng 1:52 ng hapon 14 na minuto matapos kong umalis sa driveway at ginugol ang karamihan sa oras na iyon sa paggawa ng isang bagay na hindi ko lubos na maintindihan hanggang sa lumipas ang halos 1 linggo. Ginamit ni Mama Carmen ang bagong code ng 2:04 ng hapon ding iyon. Pag-uwi ko wala na sila at ang bahay na pakiramdam ko ay akin pa nung umagang iyon ay tahimik na tumigil sa pagiging akin bandang tanghalian. Sa Chondoni, Ria nung gabing, iyon habang tulo, si Tala sa isang laundry basket na nilagyan. Namin nang magkumot dahil hindi namin nakuha ang basinet sa wakas ay hinayaan ko ang sarili kong umiyak. Hindi eksaktong dahil sa lungkot, kundi dahil sa kakaibang pagod ng mapagtanto mong minanyobra ka ng mga taong pinakatiwalaan mo at hindi mo napansin hanggang sa tapos na ang lahat, nag-vibrate ang telepono ko malapit ng hating gabi. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero walang pangalan. Tingnan mo ang masulat bago siya makabalik. Tinitigan ko iyon ng matagal pinagmasdan
sa makamay ko na parang magpapaliwanag ito sa sarili niya kung maghihintay ako ng sapat na tagal. Hindi nangyari iyon. Hindi nung gabing iyon. Ibinaba ko ang telepono at sinabi sa sarili ko na baka wrong number lang iyon kahit na may isang tahimik at gising na bahagingang isip ko na hindi naniniwala run. Sinubukan kong tawagan si Anton ng 2 beses noong unang umaga kadalasan dahil nakasanayan ko na. Ang reaksyon ng isang asawa na hindi pa nakakasabay sa nangyari sa kasal niya. Parehong dumiretso sa voicemail ang mga tawag. Nagpadala ako ng isang text ilang salita lang. Nasaan ang creep ni tala dahil mas madaling matanong tungkol sa isang pirasong muebles kaysa itanong ang totoong tanong sa likod nito. Sinagot niya iyon halos agad-agad. Isang linya na nagsasabing gagawa niya ng paraan pakbalik niya. Na parabang ang tutulugan ng isang sanggol na 5 araw pa lang ay isang simpleng problema na ayusin na lang niya sa pagitan ng pagpapahinga sa beach at ng flight nila pauwi. Hindi ko na siya tinext ulit pagkatapos nun. Wala namang bersyon ng usapan na hindi lang magpapatunay sa mga hinala ko na. Lumipas ang ilang araw sa kakaibang pagkalito na dala ng pagkakaroon ng bagong silang na sanggol. Pagpapadede kada ilang oras. Maikli at putol-putol na tulog. Ang oras ay parang naipon sa paligid ko sa halip na umusat ng normal. Sa mga panahong iyon habang tinutulungan ako ni Ria na ayusin ang isang kahon ng magamit na dinampot ko nang namamadali noong unang gabi. Nahanap niya ang isang salansan ng mga hindi pa nabubuksang sobrena nakasiksik sa gilid ng diaperbek na hindi ko naman ginagamit. Muntik na siyang walang sabihin. Sinabi niya sa akin ng bandang huli na muntik na niyang kumbinsihin ang sarili niya na wala siyang pakialam doon. Pero may nag-udyok sa kanya nang makita niya kung kanino galing ang mga sulat kaya kinuhanan niya ng litrato ang mga sobre bago magdesisyon kung ano ang gagawin. Hindi ko na matandaan na inilagay ko ang folder na iyon doon. Lumalabas na inutusan ako ni Anton ilang buwan na ang nakalipas na kunin ang isang bagay mula sa lamesa niya bago kami umalis isang umaga at wala sa sariling na isiksik ko ang buong salansan sa diaperbak ng hindi man lang tinitingnan. Nandun na pala iyon bago pa man ipinanganak si Talaka sa mangam, mga burp cloth at diaper sa bawat paglabas namin noong mga nakaraang buwan. Ang address na pinanggalingan ng sulat ay mula sa isang private lending firm. 2 pang sobre sa ilalim ay galing sa isang ahensya ng titulo at sa opisina ng isang abogado para sa kaso sa lupa. Yung huling sobre ang tuluyang nabigay linaw sa akin kung bakit pinalitan ang kandado ng pinto. Hindi ako pinalayas ni Anton sa bahay dahil mabubura ng peklok sa akin ang utang niya. Ginawa niya iyon dahil kailangan niya ng oras para makapasok ng walang sagabal. Oras para halongkatin ang mga financial records namin at kunin ang anumang dokumento na magpapatunay ng 3 taong makasamang pagbabayad ng mga bil anumang bagay na magagamit niyang ebidensya para patunayan na may ambak siya sa bahay. Para makakuha ng rapatan sa ari-arian kahit hindi sa kanya nakapangalan ang titulo. Pumusta siya na kung kikilos, siya nang mabilis habang pagod ako at balisa at nagpapagaling pa. Makakagawa siya ang paper trail at makakausap ang abogado niya bago ko pa man. May sipang tumawag ng sarili kong abogado. Tinawagan ko ang asistan kong si Bea at inutusan siyang imbestigahan kung sino ang nagpadala ng sobreng iyon. Ang nalaman niya sa sumunod na 2 araw ay nagpabago sa lahat ng akala kung alam ko tungkol sa asawa ko. Pumasok si Anton sa isang malaking utang para sa negosyong restoran ng isang kaibigan na bumaksa bago pa man magbukas ang pangalawang branch. Halos 2 taon na ang nakalipas, hindi nawala ang utang kasabay ng restoran. Lumaki ito ng tahimik naipon ang mga interest at penalty hanggang sa magsimulang magtanong ang kinatawan ng ahensya ng titulo kung anong mga ari-arian ang pwedeng mahatak para mabayaran ito.
Si Anton na hindi magalaw, ang bahay na hindi naman kanya sa matanggang batas, ay nagdesisyong ang pinakamabilis na paraan para ayusin. Ang problema ay, ang gawin itong kanya sa papel bago pa may pumigil sa kanya. Hindi lang si Anton. Lumabas din sa investigasyon ang pangalan ni Mama Charmen bilang co-signer sa isang hiwalay na utang na nakakabit din sa parehong negosyo. Isang utang na pinilit niyang pasukin ni Anton kasama niya halos isang taon bago ko pa siya makilala sa unang Sunday family dinner namin. Lahat ng pasaring niya sa paglipas ng mataon tungkol sa mga bahay na dapat ay para sa pamilya. Sa halip na sa isang tao lang ay hindi pala pangaral. Isa pala itong mabagal at planadong kampanya para palambutin ako na pumirma at isuko ang karapatan ko bago pa man nila kailangang ipaliwanag kung gaano kalaki ang utang nila o kung gaano katagal na nila itong tinatago. Tinawagan ko ulit si Bea noong hapong iyon. Hindi na ako nag-hello. Sinabi ko ng mahina para hindi magising ang bata. Ibenta mo ang bahay. May kaba sa kabilang linya yung kabangang isang taong alam na may malaking mangyayari. Yung sa New Manila tanong niya. O, sigurado ka ba kinulong niya sa labas ang sarili niyang anak para bigyan ang sarili niya ng oras bago ko mapagtanto kung ano ang balak niyang gawin? Sabi ko, sigurado ako. Kinonta ni Bea noong gabi ring iyon ang isang bilyonaryong cash buyer na nagtanong tungkol sa bahay ilang buwan na ang nakalipas. At nakatapos na ang sarili niyang investigasyon nun isang inspection, isang appraisal at walkthrough na rin bago nagdesisyong maghintay ng mas magandang pagkakataon para mag-offer. Ang manaunang hakbang na iyon ang tanging dahilan kung bakit ang pagbebentengan ganon kalaking halaga ay umusad ng ganon kabilis. Gusto niya pa rin itong bilhin kasama ang lahat ng gamit malinis na titulo at nang kumpirmahin ni Bea na biglang naging available ang bahay. Wala na masyadong kailangang pagtalunan. Pasapit ng sumunod na umaga gumagalaw na ang mga papeles at kinumpirma ni Abogado Reyes ang abogadong naasikaso sa naiwan ni Papa at ngayon ay naasikaso sa akin na walang anumang pwedeng gawin si Anton na makakatalo sa isang titulong hindi kailanman naglaman ng pangalan niya. Binanggit din niya na parang pahabol lang na nahulaan na ang kondisyon ni Papa ang eksaktong ganitong klaseng panlilinlang na nabigay sa akin ng ginhawa at kakaibang lungkot ng mapatanto kong mas naintindihan ni Papa ang magiging kinabukasan ko kaysa sa akin. Samantala walang kaide-ideya, si Anton na nangyayari na ang lahat ng ito. Nasa Palawan pa rin sila ni Mama Carmen at doon sa resort nangyari ang isang bagay na hindi nila napaplanuhan. Ang private lending firm napagod na sa paghihintay sa pangako ni Anton na mababayad pero hindi naman nangyari, ay ipinasa na ang account sa isang collection service na wala ng pasensya para sa malumanay na pagpapaalala. Direktang tinawagan siyang isang kinatawan sa mismong harap ngang nanay niya hinihingi ang agarang pagbabayad bago sila gumawa ng hagbang laban sa anumang ari-arian na nakapangalan sa kanya. Tinawagan ako ni Anton nung gabi ring iyon. Bakas ang tensyon sa boses niya na hindi ko na narinig. Simula nung nagsisimula pa lang kaming mag-date. Bago niya itanong kung pwede ko ba siyang tulungang ayusin ang isang hindi pagkakaunawaan sa ilang papeles. Hindi niya ipinaliwanag kung anong papeles. Hindi na ako nagtanong. Hinayaan ko siyang magsalita nang magsalita hanggang sa maipit siya sa sarili niyang kasinungalingan habang tahimik lang akong nakikinig sa kabilang linya. Tulok si Tala sa balikat ko. At isang pangungusap lang ang sinabi ko bago ko binaba ang telepono.
Umuwi ka at ayusin mo iyan mag-isa. Hindi niya, paalam na ang uwian niya? Ay, hindi na talaga kanya? Tumawag si Abogado Reyes hindi nagtagal pagkatapos nun, dala ang pinal na kasunduan sa pagbebenta. At hindi siya, parang isang lalaking naghahatid ng chismis. Parang siyang isang lalaking nakatayo sa tabing ang isang bombang sasabo na, tinanggap ng buyer ang lahat ng kondisyon. Ang pirmahan ay itinakda sa Huwebes ang mismong araw ng landing ng flight ni Anton Pauwi. Mas malinaw kung natatandaan ang Miyerkules ang gabing iyon kaysa sa halos anumang bagay mula sa buong-buwang iyon dahil iyon ang unang pagkakataon. Simula nang makulong ako sa labas na hinayaan ko ang sarili kong maupo ng tahimik at maramdaman ang bigat ng lahat ng nangyayari sa halip na ma-react lang sa susunod na tawa. Natulo na si Ria. Sa wakas ay nakatulo na si Tala sa basinet na binili namin 2 araw bago iyon. Naupo ako sa hapagkainan habang nakalatak. Sa harap ko ang mga huling dokumento at sa isang sandali lang hinayaan ko ang sarili kong maramdaman ang sakit sa likod na lahat ng ito. Hindi ang pagkawalang ng isang bahay, kundi ang pagkawalang ng 4 na taon na ginugol ko sa paniniwalang kilala ko ang mataong kasama kong bumuo ng buhay. Hinayaan ko ang sarili kong umiyak ng tahimik ng isang beses at pagkatapos ay pinirmahan ko ang huling pahina. At hindi na ako umiyak ulit tungkol doon. Wala ako run para sa mga sumunod na nangyari pero humiling ang bagong may-ari ng maikling security arrangement habang naglilipat bahay. Bukas pa rin ang kamera para sa unang linggo ngang paglipat niya at ipinadala sa akin ni Abogado Reyes ang video 2 araw pagkatapos. Pinanood ko iyon ng mas maraming beses kaysa sa dapat kong aminin. Pumasok ang kotse ni Anton sa driveway nung Huwebes nakabay na sa trunk pa ang malita. Nasa passenger seat si Mama Carmen at sa cellphone. Naglakad siya papunta sa harap ng pinto tulad ng ginagawa niya araw-araw sa loob ng 3 taon pinindot ang lumangkot dahil nakasanayan na at walang nangyari. Sinubukan niya ulit wala pa rin. Kumatok siya tapos nag-doorbell. At isang lalaking hindi nila kilala ang nagbukas ng pinto. Isang estranghero na nakatayo sa bungat ng isang bahay na sa pagkakaalam ni Anton ay kanya pa rin. Nakuha ng audio ng doorbell ang halos lahat. Ipinaliwanag ng bagong may-ari ng magalang pero matigas na binili niya ang bahay nung unang bahagi ng linggong iyon kasama ang lahat ng gamit at kung may magagamit pa. Si Anton sa loob malaya siyang makipag-ugnayan sa ahente para kunin iyon. Pero sa ngayon ay naktetrespassing siya sa isang pribadong ari-arian. Bumaba si Mama Carmen mula sa kotse noong mga oras na iyon at narinig ko ang eksaktong sandali kung kailan nagbago ang boses niya. Mula sa pagkalito papunta sa gulat, igiit na siguradong may pakakamali na bahay ito nga anak niya na ilang taon na siyang naghahanda ng hapunan sa dining room na iyon na siguradong may pwede siyang tawagan para ayusin ito. Walang kaide-ideya ang bagong may-ari kung sino siya at wala na siyang pasensya para sa usapan. Sinabi niya ng mahinahon na masaya siyang tatawa ng manggaguwardiya ng subdivision o manggapulis kung hindi sila aalis sa balkonahe dahil may buo siyang legal na karapatan na tumira sa bahay na kabibili niya lang at sila ay wala. Hindi tumigil doon si Mama Carmen. Humingi siya ng mapapeles na para bang may utang na patunay ang isang estranghero sa kanya para sa isang bagay na wala naman siyang karapatan sa simula pa lang. Tumaas ang boses niya kaya bumukas ang ilaw sa balkonahe ng kapitbahay sa tapat ng kalsada. At sa isang sandali ang buong sagutan ay napanood ng mga taong hindi nila ginustong makakita.
Nakatayo lang si Anton isang hakbang sa likuran niya sa halos buong oras hawak pa rin ang maleta niya halos walang sinasabi dahil wala na siyang pwedeng sabihin. Gumugol siya ng halos isang linggo sa pagsubok na angkinin ang isang bahay na naibenta na nang hindi niya alam bago pa man lumapak ang eroplano niya. Nang sa wakas ay inulit ng bagong may-ari ang babala niya, tungkol sa pagtawag ng pulis si Anton ang unang tumalikot, hinawakan ang nanay niya sa braso at naglakat pabalik sa kotse. Dahil sa kabila, nega lahat. Nega panilinlang niya mas mabilis. Niyang naintindihan kaysa sa nanay. Niya na walang bersyon, nega usapang iyon na mananalo siya. Hindi ko alam kung anong hitsura ng mukha niya sa huling sandaling iyon dahil hindi masyadong nakuha ng anggulo ng kamera pero inisip ko iyon ng maraming beses at bawat bersyon na naisip ko ay pakiramdam ko iyon ang eksaktong nararapat sa kanya. Ipinakita ko ang video kay Ria ng isang beses lang, at pinanut niya ang buong pangyayari nang walang sinasabi hanggang sa pinakadulo nang sa wakas ay bumuntong hininga siya at mahinang sinabi na tuwang-tuwa siguro si Papa sa bawat segundo nito. Tingin ko tama siya. Tingin ko matutuwa nga siya. Umalis sila nang wala ng gulo. Si Mama Carmen ayon sa manakarating sa akin kalaunan sa pamamagitan ng hipak kong si Marisa ay ginugol ang buong bayahe papunta sa hotel sa pagbupumilit na may legal na paraan para bawiin ang bentahan. Isang butas sa batas na hindi napansin ni Anton, isang teknikalidad na pwedeng gamitin ng isang magaling na abogado. Wala, tiniya iyon ni papailang taon bago pa man namin malaman na kakailanganin namin ito. Direktang nakipaugnayan si Marisa sa opisina ni Bea makalipas ang isang linggo, hindi sa akin nagtatanong kung may paraan ba para hindi madamay ang pangalan niya sa anumang gulo na nangyayari sa nanay at kapatid niya. Sa kalagitnaan ng tawa na iyon parang pahabol lang. Inamin niyang narinig niya si Anton at si Mama Carmen na pinag-usapan ang utang noong nakaraang taon ilang buwan bago ipinanganak si Tala at siya ang nakpadala sa akin ng mensahe na walang pangalan noong gabi na makulong ako sa labas. Dahil may bahagi sa kanya na nakonsensya dahil wala siyang sinabi ng mas maga bagaman ayaw niyang madawit ang pangalan niya sa isang babala na pwedeng makarating sa nanay niya. Hindi niya iyon ipinadala dahil sa katapatan sa akin. Ipinadala niya iyon dahil gusto niya ng dahilan para masabi sa sarili niya na sinubukan niya. Hindi nakbago ang tingin ko sa kanya, pero sinagot nito sa wakas ang tanong na dala-dala ko simula nung unang text na iyon ng hating gabi, ang text na muntik ko nang makumbinsi ang sarili ko na inimbento ko lang. Ito ay napaktanto ko bandang huli, isang pamilya kung saan tahimik na ginagamit ng lahat ang isa't isa sa loob ng maraming taon hanggang sa ang sitwasyon ay hindi na pabor sa kanila. Nang sa wakas ay direktang tumawag sa akin si Anton, hindi siya nagsimula sa paghingi ng tawad. Nagsimula siya sa pagtatanong kung saan ko inilipat ang mamuebles na parabang ang mamuebles ang naging biktima sa lahat na ito. Iniwan mo ang sarili mong anak na nakaulong sa labas sa gitna ng ulan, sabi ko. Iyan lang ang nagisang pangungusap na gusto kong pag-usapan. Hindi ko inakalang ulan talaga, sabi niya. At tumawa ako isang maikli at nakakahiyang tawa. Dahil sa lahat ngang pwede niyang piliing ipagtanggol, pinili niya pa ang lagay ngang panahon. Alam mong makukulong ako sa labas, sabi ko. Ang ulan ay minalas lang na timing para sa mga litrato ninyo. Sinubukan niya ang mas malumanay na diskarte pagkatapos nun ang tono na ginamit niya nung nagsisimula pa lang ang relasyon namin kapag may gusto siyang hindi niya panakukuha.
Sinabi niyang lumaki ang utang ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya? Na kinumbinsi siya na nanay niya na mayos din ito bago ko pa man malaman na nagpanik siya at gumawa na mga desisyon na hindi niya ipinagmamalaki. Tinanong niya kung may paraan ba para pag-usapan ang mga bagay ng tahimik bago gawing pinal ng mga abogado ang lahat. Ginawa na itong pinalngang nga abogado, sabi ko sa kanya. Nabenta na ang bahay noong araw na dumating ka? Nakatayo ka na sa balkonaheng iyon? Nakipagtalo na ang nanay mo sa isang estranghero tungkol sa isang dining room na hindi kailanman naging kanya. Ang pananahimik sa kabilang linya ay tumagal ng sapat para isipin kong naputol na ang tawag. Ibinenta mo ang bahay natin, sabi niya sa wakas. At kahit pagkatapos ng nangyari sa balkonahe, kahit pagkatapos mapanood ang isang estranghero na ipaliwanag ang trespassing sa sarili niyang nanay, ginamit niya pa rin ang salitang natin. Ibinenta ko ang bahay ko. Sabi ko, ang bahay na partikular na iniwan ng papa ko para walang sinuman ang pwedeng gumawa sa akin nang sinubukan mong gawin. Ang pagbagsak ni Anton ay nangyari ng mas mabilis kaysa sa inaasahan naming lahat at hindi ko inaako ang kredito sa pagpaplano nito kundi sa pagtanggi ko lang na palambutin ang nga parusa ng isang utang na pinirmahan niya mismo. Nang maging pampubliko ang pagbagsak nila, ang mga kaibigan sa mga exclusive club na 10 taon niyang inalagaan para sa estado niya ay tahimik na tumigil sa pag-imbita sa kanya sa mga committee meeting. Ang mga kaibigang dating pumupuri sa mapingan niya tuwing Sunday family dinner ay hindi na sumasagot sa matawag niya sa loob ng isang buwan. Ang estado sa ilang masirkulo ay hindi naman talaga tungkol sa pera. Tungkol ito sa pagiging mukhang hindi matitinak at nang makaroon ng lamat ang hitsurang iyon. Ang mga taong nakapaligid sa kanya para lang sa imahe ay wala ng dahilan para manatili. Kahit ang mga kapitbahay sa subdivision ay may sariling tahimik na husga. Ang lalaki sa tapat ng kalsada na nabukas ng ilaw sa balkonahe nung nagtatalo sila ay naging kakilala pala ni Papa. Maraming taon na ang nakalipas sa Rotary Club at ang balita tungkol sa nasaksihan niya ay kumalat sa subdivision ng mas mabilis kaysa sa kaya naming kontrolin. Nang dumaan ako makalipas ang ilang linggo para pirmahan ang ilang natitirang dokumento, 2 magkaibang kapitbahay ang bumanggit sa eksena sa balkonahe nang hindi ko man lang ino-open ang usapan. Pareho silang maingat na sinabi iyon sa isang tono na nagpapalinaw kung kaninong panik sila pumanik. Hindi humiling si Anton na makita si Tala sa unang 3 linggo matapos mabenta ang bahay na nagsabi sa akin nan lahat nan kailangan kong malaman tungkol sa kung ano ba talaga ang pinoprotektahan niya sa simula pa lang. Nang sa wakas ay humiling siya, pinayagan ko ang isang binabantayang pagbisita sa isang neutral na lugar dahil anuman siya, deserve ng anak ko ang pagkakataong malaman na nag-exist ang tatay niya, pero sa mga kondisyon ko hindi sa kanya. Dumating siya sa unang pagbisitang iyon na mas payat kaysa sa natatandaan ko, mas tahimik, at sa isang sandali ay muntik na akong makaramdam ng awa bago ko naalala kung bakit eksaktong nakatayo ako roon. Pinapanood siyang makilala ang anak niya sa pangalawang pagkakataon sa buhay nito sa halip na sa una. Makalipas ang 6 na buwan, nakabili ako ngang mas maliit na bahay sa kabilang bandangang siyudad, isang bahay na may malapat na bintana sa kusina na sumasalo sa liwanag ngang araw tuwing umaga, eksakto kung saan ko inilalagay ang high chair ni Tala.
walang keypad sa pintong ito. Ordinaryong kandado lang at isang ekstrang susi na kay Ria dahil ang tiwala kapak pinipili ko ng ibigay, ngayon ay isang bagay na ibinibigay ko nang sadya hindi dahil kailangan. Ako mismo ang nagpintura sa kwartong bata sa pagkakataong ito walang mga kulay na nakadikit sa pader sa loop ng ilang linggo habang pinakdududahan ko ang sarili ko isang kulay lang na gusto ko at sapat na kumpiyansa para panindigan. Ito. Tinulungan ako ni Ria na lumipat noong isang Sabado at bandang hapon. Habang nakakalat ang mga kahon, nakalahati pa lang ang nabubuksan, tinanong niya ako kung pinagsisisihan ko ba ang mabilis kong paglipat ang pagbebenta. Sa isang bahay na pag-awayan sana ang karamihan sa mga tao sa loob ng maraming taon. Sa code, pinag-isipan ko iyon ng mas matagal kaysa sa inaasahan niya. Sinabi ko sa kanya na ang tanging pinagsisisihan ko lang ay ang pakailangan ko sa proteksyon ni Papa sa simula pa lang. Ang pagpapakasal sa isang pamilya na naging dahilan para kailanganin iyon. Lahat nangyari pagkatapos nun ang natawag kay Bea ang mga pinirmahang papel ngang hating gabi ang video sa balkonahe na pinanot ko ng mas maraming beses kaysa. Sa dapat kong aminin, wala sa mga iyon ang pakiramdam ko ay pagsisisi. Pakiramdam ko iyon ang unang desisyon sa lupngang maraming taon na naging akin ng buong buo. 7 buwan na si Tala ngayon, nakuha niya ang mata ni Papa. Ang parehong kalmado at pasensyosong tingin na ibinibigay niya sa matao bago siya gumawa ng desisyon na hindi nila inaasahan ang parehong tingin na nahuli kong ibinibigay ko sa kay Bea sa telepono noong gabing sinabi ko sa kanyang ibenta ang bahay kahit hindi ko napansin ang pakakahawik hanggang sa itinuro iyon ni Ria. Makalipas ang ilang buwan. Minsan sa umaga habang pinapanot ko siyang, inaabot ang liwanag na pumapasok sa bintana ng kusina, naisip ko kung gaano ako kalapit na gumugol ng maraming taon sa pagtatanggol sa isang bahay, na hindi naman talaga iyon ang mahalaga. Ang bahay ay ginamit lang ni Papa para protektahan ang bahagi ko na mas mahalaga, ang bahagi na may karapatang makdesisyon sa sarili niyang nga kondisyon kung sino ang nararapat bigyan ng susi. Hindi ko sinasabi ang lahat ng ito para mapanggap na walang nawala sa akin nung nakaraang taon dahil meron higit pa sa isang bahay, higit pa sa isang kasal na pinaniwalaan ko ng toto sa loop ng ilang panahon. Pero tumigil na ako sa paghahambing ng nawala sa akin kumpara sa kung ano ang nakuha ko pabalik dahil ang nakuha ko pabalik ay isang pinto na kontrolado ko ng buong buo at isang anak na hindi kailanman magtatanong kung kabilang ba siya sa kabilang panik nito. Kaya ito ang palagi kong binabalikan ng mas madalas kaysa sa dapat kung bumuo kang isang bagay gamit ang sarili mong 2 kamay at may nakulong sa iyo sa labas noong sandaling sobrang pagod ka para lumaban kikilos ka rin ba ng kasing bilis ng ginawa ko o maghihintay ka kung babalik sila para humingi muna ng tawad.